At kuya, inaabangan ko talaga na bira-birahin, 'di ba, ni na Miss Pebbles at ni Miss Sassy Taning kasi yang dalawa, tatlong akla, 4 na kami sa picture na 4 na kaming akla na mga political vlogger. Sabi ko sa isip-isip ko, sabi ko parang walang masyadong akla ng mga political vlogger, marami naman pala 'no. At least kami ako, si Pebbles at saka si Miss Sass ay mulat ang mata, hindi nagbubulag-bulagan at 'di ba? Yung iba, nagtatali-talinuhan, matalino nga, pero nagbobobobobohan ngayon. Yun ang masaklap. Oh, marami naman palang mga akla na political vloggers or may pake sa takbo ng, 'di ba, ng gobyerno natin. Buti na lang. Pero si Taning talagang nagbago ang ihip ng hangin. Ah, or hindi nagbago. Well, consistent actually, right? Consistent sa support kay Kuting. Pero Taning, hindi maganda yung ganyan. Pag may nakita kang mali ang isang tao, lalong-lalo na at politiko, dapat iimik ka eh. Kasi kaya ka nga into politics. Ang priority mo dyan, Filipino people, ang taong bayan, di ba? Oh, bakit wala kang kaimik-imik ngayon sa mga kapalpakan ng gobyernong ito? Mahina baga ang pakiramdam mo? Ang utak mo baga ay mapurol? Mas matalino ba si Miss Pebbles at si Miss Sass sa'yo? Kung ano-ano na ang binibira ng dalawa laban kay Kuting at Jahas. Pati yung mga pulveron issue, wala kang kaimik-imik. Ang init ng pulveron issue, Taning. Nakakapaso. So, well, tinapos lang siguro ni na Miss Pebbles at ni Miss Sass yung mahal na araw or Semana Santa. At eto na, sabi ko nga baka naipon, yung frustrations baga ni na Miss Pebbles at ni Miss sa gobyerno ni Kuting, naipon and siguro naalala nila si Taning, no? Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, eh, no? Nabudol kami dahil bambubudol ka rin. At hindi katulad namin, nahalata namin ang kainutilan ni Kuting, ang mga, 'di ba, ang corruption ng mga nakaupo ngayon at kung ano-ano pa. Hmm, Taning inaakusahan ng taong bayan, hindi lang ni Miss Pebbles at ni si Melyonario na ang mga resulta ng draw ng tayaan ng numero ay hindi legit, hindi fair, daya. Ikaw, Taning, wala kang kaimik-imik. Takot ka ba kay Melyonario? Manager ni Taning si Melyonario, di ba mga tet kuya? Oh, ikaw baga ay nagbe-benefit din Taning sa pagtaya-taya na sa ano na yan kay sa ganap ni Melyonario being, his talent. Hindi ko alam kung bakit ka may manager. Ang mga vloggers pala may manager, alam nyo, biglang mga atit kuya, ma-share ko lang sa inyo bago tayo pumunta kay Miss Pebbles ha, mamaya si Sas. Biglang tumupi yung yung isang mayabang na ensaymada. Actually, hindi siya, well, ensaymada na siya ngayon. Pero consistent yan sila talaga na loyalist ni Kuting. Merong isang grupo ng lamang dagat. Ewan ko kung makukuha niyo yung mga clues ko mga tatkuya. I-comment niyo sa comment section kung magigets niyo yung aking mga pahiwatig. May isang grupo ng mga vloggers na laman dagat at isa rin ako dyan. Nag-quit na nga lang ako. Ah. 'Di ba merong ensaymada, yan yung mga grupo ng mga vloggers na tinapay. Meron ding grupo ng mga vloggers na tubol, right? Team tubol. May mga grupo ng vloggers din si Direk Daryl Yap. Meron ding maliit na grupo ng mga vloggers na mga lamang dagat. Isa ako rin doon. Okay? Yung leader namin sa grupo ng mga vloggers na laman dagat, mag-isip kayo kung anong mga lamang dagat yan, magigets niyo yan. Gintong laman dagat, ayaw nyo ba? Yun ang clue, oh. Mga grupo ng mga gintong laman dagat na mga vloggers. Sana may makagets. Miyembro ako yan dati, umalis na lang ako kasi sila talaga loyal talaga kay Kuting at Ahas. Ang sabi ng leader ng grupo ng mga vloggers na yan, ng mga gintong laman dagat, ay may manager din daw siya. Really? May manager din. Sabi ko, vlogger, tapos may manager. Lalo na political vlogger. Hindi naman kami kasi lalaki na makagago, Agi ko Gudiate. Hindi naman kami kasi lalaki ng mga vloggers na yan, sina Ivana, sina Alex. Sino pa ba yung mga
Sino nga yung mga iba pang mga kilalang vloggers, sina Tony Fowler, ganyan, sino-sino pa mga ibang vloggers. Hindi ka yung mga political vloggers na mga gintong laman dagat, magigets nyo yan. Minsan nilalagay sa aquarium. Miyembro ako niyan dati. Marami akong grupo na kinabibilangan dati mga ate at kuya. I was also a part of Ensaymada rin. Pero yung grupo na yun ng mga laman dagat, ng mga vloggers, may nakagets, alam mo yan, ate, alam mo yan. Ah, yung mga vloggers na yan, ate, ay yung leader niyan, maitim, marumi ang balat, mataba, parang nanggigitata, ewan ko kung kilala nyo, vlogger, tapos maarte yan magsalita, mala Australia ng accent niyan. Kasi galing din yan siya ng call center. Pareho kami ng profession dati, galing siyang call center. Ate Susan, hello. Sabi niya may manager din daw siya, katulad ni Taning. Kasi sabi ko, oh, grabe naman si Taning, no, ang bongga. Inaaway namin dati si Taning eh. Grabe si Taning, no, ang bongga naman, may manager siya. Ako may manager din ako, sabi niya. Yabang. Tapos one time, nag-live baga ako noon or may ganap. Sabi ko, nabanggit ko na, oy, di ba may manager ka rin? Hindi ko alam kung ano ang ganap noon. Basta binanggit ko talaga may mga nanonood or may nakikinig na sinabi ko doon sa leader ng mga vloggers na mga lamang dagat. Kasi magkagrupo kami, yabang na yabang niya, may manager din daw siya. Ay, sabi niya pala, what's wrong with having a manager? Bakit nagtatanggol niya si Taning? Ako nga may manager ako eh, sabi niya. Talaga ba? Tinandaan ko yung mga tat kuya. And then may isang occasion, maybe nagla-live ako or may lakad kami, binanggit ko yan. May nakasagot na talaga, dalawa. Ayan. Sabi ko, di ba may manager ka rin? Alam niyo, tigas ng tanggi siya. Sino may sabi may manager? Diyos ko po, ginawa mo pa akong sinungaling. Sino may sabi may manager ako? Wala akong manager, no? Hindi ko kailangan naman pahiya. Ewan ko kung nagsinungaling siya sa akin nung una dahil sa pagtatanggol lang kay Taning or ayaw lang niyang malaman na may manager ka. Actually, yung isang binanggit niyong pangalan, may isang nagbanggit ng pangalan, yung nambubugbog na yan, pinalalabas niya na manager niya yung binubugbog niya. Pero hindi yan. Kumbaga may nagmamanage ng kanyang channel, ganun, kasi nga nag-aaral daw yan siya. Pero hindi yan yun. Okay? Hindi siya miyembro ng mga ginintoang lamang dagat, mga ate at kuya. But anyway, going back kay Taning na may manager, di ba, bakit ka kailangan i-manage? Artista ka? Or maybe, kailangan mo ng manager para yung mga kakilala ng manager mong milyonaryo na mga politiko ay ilalapit sa iyo kung gusto magpa-interview at sisingilin ninyo. Actually, may nakalabas na chika, hindi ko lang alam kung si Miss Pebbles, at sa tingin ko Taning, ikaw ang pinaparinggan ni Miss Pebbles, na ang offer mo daw kay VP Sara, kaya siguro hindi mo na pinagtatanggol si VP Sara ngayon, di ba? Hindi ka nawala ka talaga sa limelight, Taning. Alam ko naman ang dahilan kung ba't nawala ka sa limelight, okay? May nagchucho sa akin. At nabanggit ko yun sa mga nakaraan kong vlog. Ang offer daw kay VP Sara ni Taning ay wala mo nang bayad ang interview kasi kailangan magpa-interview ng mga ng mga tumatakbo. Right? Magpapa-interview sa TV, sa radyo, even sa mga reporters ng print media. Print ad ko minsan nababanggit, but it's newspapers, di ba? Mapa-tabloid, mapa broadsheet, yung malakihang newspaper. Kailangan magpa-interview ng mga politiko para mapanood, marinig, malaman, 'di ba, makilala ng mga manonood, mambabasa, whatever. 'Yun ganoon. Ang mga politikong tumatakbo para marinig yung mga plataporma, katuwaan, 'di ba, kagiliwan, and iboto. Ngayon, pumasok ang social media. So sino ang namamayagpag sa social media? Mga vloggers, mga influencers. So, hindi lang sa mga reporters ng radyo, TV, and even newspaper magpapa-interview ang mga politiko. Pati rin po sa mga vloggers. Si Taning ay di primerang vlogger, di ba? La Primera.
Oh, siya ang pinakakilala. So kung sino man ang mai-interview niya, either mapahiya or hindi, ay di puwedeng katuwaan ng mga supporters ni Taning at iboto pagdating ng eleksyon. So hindi puwedeng libre ang interview. Siyempre may kaunting, 'di ba? O sasabihin ni Taning mapapanood ka General Bato o ikaw ano, ah, mapapanood ka Sara Duterte o ikaw Bongo sa channel ko pag interview kita sa live ko. O ano naman kapalit sa akin, what's in it for me, 'di ba? O ano naman mapapala ko sa iyo. O gano'n si Taning, may attitude si Taning eh. Kumbaga hindi niya kailangang mag-interview ng mga kilalang tao para lumaki yung channel niya. Marami na siyang followers, 2 million na followers sa Facebook pa lang. Iba pa yung nasa YouTube. So, ang condition daw Taning, can you confirm, maybe it's Miss Pebbles na nagbanggit ito or maybe si Miss Sas din, na ang condition mo ay interview muna libre pero pag nanalo saka ka maniningil. Kasi ang sa tingin ko sa'yo Taning, hindi ka mag-i-interview ng putyo na politiko, lalo ng mga nuisance candidates. Ang i-interviewin mo yung may potential na manalo. Tapos pag nanalo, manghihingi ka ng ano, ng kapalit. Ay, tinanggihan daw ni VP Sara. Tama ba, Taning? Tinanggihan ka ni VP Sara. sa dami mong demands. And even ng pag-upo ni Kuting, dami mo rin daw demands. Kaya ka nga daw nandyan sa UK eh. Ay, di ba, nakabili ka na ng barong according sa puting ahas ni Miss Maharlika. At ang puting ahas na iyon, dahil nabulgar, na sa kanya ka nagpagawa ng barong, kinasuhan ng puting ahas si Miss Maharlika. Kasi na-booking na siya ay puting ahas. Pero siya ang nag-chuchu, according kay Miss Maharlika. Doon ka sa designer nagpagawa ng barong mo, kaya nalaman ni Miss Maharlika na ikaw ay maa-appoint na. Ready na nga ang suot mong barong para sa panunumpa mo sa oath-taking mo bilang presidential advisor, pero hindi natuloy. Ba't ka nga naman bibigyan ng posisyon na hindi ka naman tapos ng kolehiyo? Kaya ka nga nag-aaral ngayon sa UP, naunahan pa kita makakuha ng diploma. Duh. Okay. So, ang post nga ni Miss Pebos, ayan, mga tatkuya. Di ba? Malapit ng mag-giyera. Alam nyo, kinakabakabahan na rin siguro si Miss Pebos. Kasi nga, nagre-ready na siya ng mga ng mga groceries, mga gamit na dapat itabi, di ba? Kapag sa bunker or sa kuweba or kung saan ka man maghuhukay, underground, di ba? Oh, nagre-ready na si Pebos, nagpapanik na, kinakabahan na raw. At hindi naman talaga gawang biro ang giyera, mga ate at kuya. Hindi ko sukat akalain na pwede nating maranasan to in our lifetime, ha? Akala ko kwento lang to ng mga lola namin sa tuhod eh. Kasi yung lola ko sa tuhod, inabot ang giyera. Yung lolo at lola ni Papa, inabot nila ang giyera. Ang alam ko, teenager yung lola ni Papa na yun. And takot na takot daw siya, nakikita daw niya kung paano binabayoneta ng mga Hapon yung kahit bata, no? Pag naubusan ng bala yung baril ng mga Hapon, may matulis na kutsilyo sa dulo yun. So, sinusundot daw, sinasaksak daw ng bayoneta, mga ganun, may mga ginagahasa raw. So sabi ko, ay salamat, hindi na natin inabot yung pero mukhang aabutin natin dahil sa animal na kuting at si Taning, walang kaimik-imik. Walang pakialam, porque hayahay na ang buhay sa abroad. Malapit nang magyera yung 5K ko. Minura pa nga. Taning, minumura ka ni Pebos. Wala na akong ibang iniisip na pinaparinggan niya kundi ikaw, Taning. Malapit nang magyera yung 5K ko na mukha. Bobombahin na lang kami dito. Di ka pa hindi ka pa rin nagbabayad. Churorot, hindi mo pera yan. Sabi ni Miss Pebos. Taning, ipandadagdag nga naman sa bibilin na mga groceries, mga gamot, ganon, mga emergency kits. Kapag di ba ilalagay doon, malay mo, abutin ng buwan sa pagtatago ang mga Pilipino sa kuweba, sa hukay or whatever. Di ba? Sa kabundukan, kung hindi ligtas sa kapatagan, sa kabundukan, edi maghuhukay sa ilalim ng lupa. Good luck, baka mamaya yung mga pasabog kayang humukay ng mas, di ba? Siyempre, yung impact noon, baka
malalim rin, siyempre pasabog yun lalo iba kung ang mga kagamitang pandigma dati mga ate at kuya, nuclear bomb na nga, na grabe 'di ba hindi nawawala agad yung toxic, chemicals sa hangin at sa lupa, naabot ng 50 years yata. Look at what happened to Hiroshima, Japan. Oh, kung gano'n na nga ka-advance noong 1940 and hanggang 1945 yung mga ate at kuya, marami pa sa'tin hindi pinapanganak ng mga panahong 'yan. Oh, how much more ngayon? Oh, may mga nakita tayong mga advance na mga pasabog ng Russia nung ginyera nila ang Ukraine. Sabi ko nga sa inyo parang fireworks lang, pero pagpatak sa lupa, lahat ng 'di ba parang ano lang watusing malaki. Pagbagsak sa lupa ay ano, hindi tumitigil ang apoy, kayang sunugin kahit na, semento at bakal. Hindi lang yung mga flammable na mga materials or mga highly porous na mga materials, pati bakal, pati semento kayang sunugin. Walang makakaligtas at hindi napapatay ng tubig. So anong mangyayari sa atin kung malay natin kung gaano ka-advance ang mga kagamitang baka nga raw maging end of the world sabi ni Pangulong Duterte yan. Kung noon nuclear bomb na nga, how much more ngayon? Oh, malapit nang magyera hindi ka pa nagbabayad kay Pebbles. 5,000 nga lang, ikaw nga ay may panglamyerda sa Japan, paro't parito ka kung kailan mo gustong umuwi, parang hindi umaaray ang bulsa mo sa pamasahe from UK to the Philippines. Kayang-kaya mong mamuhay abroad, kunwari kakain ka ng pansit canton. Ikaw ba hindi natukoy na kumakain kunwari ng pansit canton at wala ng budget? 'Di ba nag-post ka pa dati taning na ang GCash mo 5,000 na, magkano ba naman, konti na lang, basta konti na lang, 'di ba nag-post ka ng ganyan taning? Parang gusto ko tuloy puntahan yung page mo eh. Oh, ang konti na lang ang laman ng Otot, nagpaparamdam ka lang eh. Humihingi ka na ng allowance kay Ma'am Chicas at Pop Chicas na ina mo ka. O tapos ang tayaan ng numero, maya't maya may nananalo. Hindi ka pa nananalo, sa dami ng nanalo na eh. Hindi ka ba isa doon, Taneng? Ha? Hindi ba ikaw isa sa mga nanalong yan? Hindi ka ba kabilang doon sa 433 na nanalo nung unang-unang kagimbal-gimbal ng bakit ganun naman karami? Tapos yung number combination 9, 18, 27, 36, 45, 54 multiples of 9 divisible by 9. Hindi ka mahiwagang magaling oh. O hindi ka rin umiimik tungkol sa loto na yan. Akala ko ba matalino ka sa numbers? Kumustahin mo yung mga statistics and probabilities and what not? Bakit ang bilis-bilis manalo ng loto ngayon maya't maya? Hindi lumilipas ang 1 linggo na may nananalo dyan. Hindi ka nagsasalita. Akala ba namin magaling ka sa numero? Oh, is it possible na ang mga 6 digit or from 1 to 56 or ay madaling tamaan? Abay nalilimas ang salapi ng taong bayan taning. Wala kang paki. Ang utang mo kay Pebbles, alam ko ikaw ang tinutukoy dito, 5K, hindi mo binabayaran. Chicken feed ito, dumi lang ng kalingkingan mo ito, kahit supalpalin mo si Pebbles ng 500,000, hindi, well, sa sobra mong sigurong kasakiman, aaray ka sa 500K. 'Di ba? O instead na bayaran mo si Pebbles ng 500K, baka ipalikidar mo na lang ito. Tama ba, Taning? Baka ipatsugi mo na lang yan si Miss Pebbles. Pero syempre hindi mo papatulan yan kasi hindi sikat, 'di ba? Kumusta kaya si Sas? Sabi ni Bira-Bira ka na rin ni Sas. Eto pa Taning, parang nag-comment dito si Pebbles sabi ni Miss Sas, pa-human civilization achievement eklabo si RJ. Pinangalanan ka talaga Taning, buong-buo. Or at least initials. Akla, how is BBM's foreign policy advancing Philippine civilization na gusto niyang isabak? Paano tayo mag-a-advance kung mamamatay na nga tayo? Ang sibilisasyon. Paano pa tayo, di ba? Magmo-modernize or whatever kung dudurugin ang bansa natin ng mga gusto natin. Diyos ko po, Ginoo ko. Ang tanga-tanga talaga ni Kuting. At nagtatanga-tangahan naman si Taning. Agree ba kayo mga dad kuya? Pa-human civilization. Sabi nga ni Miss Pebbles, hindi naman human si Taning. Puntahan ko yung post si Pebbles ayun na. Hindi ka daw human Taning, sabi ni Miss Pebbles. Ayun, meron pang bira si Taning na si Miss Pebbles na salt daw. Saan na yung post? Ayan. Ang sabi ni Miss Pebbles, teka lang ha. Tao ka ba Taning? Or ikaw ay dinosaur?
Kini-question kung tao ka pa, o baka damonyo na, eh, alam niyo naman ang mga may likaw ang bituka at wala ng kaluluwa, mga halang ang kaluluwa, eh, di damonyo. Oh, ang sabi ni Miss Pebbles diyan sa'yo, human ka raw ba? Oh, kasi ikaw tinutukoy ni Sas, eh. Sa banat niya nasa London ka, oh. Gusto mo mag-contribute sa human civilization by studying science and what not. Ang tanong ni Pebbles, tao ka pa sa pag-uugali mong yan? Kung yung mamshi mo ay tinatawag ni Miss Marlica na Latanas or damunya, at yung inanitang puting ay damonyong puting, at ikaw ay parang adopted son nila, at damonyo ka rin. Damonyo of the same feather flock together, di ba? Oh, magbayad ka na, Taning. Tagal-tagal ka nang sinisingil. Alam ko kung bakit ayaw mo bayaran si Miss Pebbles, eh. Kapag ka nagbayad ka kay Miss Pebbles, lalabas ang katotohanan na ang mga, 'di ba, na ang kanyang mga binabanat patungkol sa iyo ay totoo. Kasi kapag ka nagbayad ka, confirmed na nagkautang ka nga. Kapag hindi ka nagbayad at nagbungol-bungulan ka, Diyos ko po, ang sexy talaga ng isa. Talaga namang ang payat-payat, mukhang nene. Si Taning, Taning, magpa-edit ka rin ng picture, ha. Taning, magpa-edit ka rin ng picture mo para kuminis ka rin, ha. Oh, walang pilege sa leeg na mataba, walang wrinkles, maliit ang tiyanena, oh, ganyan. Oh, ang mukha parang nene pa, ang kabog. Ikaw ay magpa-edit din ng picture mo, Taning, at ang taba-taba mo na ngayon, lahat ng mga sipsip ngayon sa, alam nyo na, ay mga nagtatabaan, ang lulusog, pati si Milyonaryo, ang taba-taba, Diyos ko po, talagang hayahay ang buhay, talagang, ay, pak na pak, lamon to the max, ay mga ano nga, alam mo ba, Taning, na 7 deadly sin yan? Ha? Oh, bawasin ng 5,000 ang iyong pera, bayarin si Pebbles, kasi yung gluttony, right? Kasibaan, mapapera, mapapagkain, nakakamatay yan. Alam mo, ay mga kapatid ko yan, may namatay na tao si Ma'am Shi. Alam niyo ba yon? May nateki. Maybe we can vlog about that sooner. But in the meantime, huwag kalilimutang mag-like and subscribe at paki-comment nga po. Magbabayad kaya si Taning ng utang niya kay Miss Pebbles or hindi pa rin dahil mabubuking na ang mga sinasabi ni Pebbles tungkol sa kanya ay totoo. Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.